Ang mga bahayan at mga tao na nakatira malapit sa dagat o yung mga nasa seashore ay dapat nang maalarma. Pero bakit dahil anytime kapag tumaas ang tubig ay lulubog na po kayo sa ilalim ng dagat? Medyo nakakatawa dahil hindi pa nangyayari, pero mabuti nang handa ka na para hindi ka magsisi sa huli. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakadelikadong lugar sa mundo kapag tumaas ang tubig. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Miami, Florida. Sa buong mundo, madalas banggitin ng Miami bilang isa sa mga lungsod na pinakadelikado sa pagtaas ng antas ng dagat. Ang syudad kasi na ito ay itinayo sa porous limestone, isang uri ng batong madaling pasukin ng tubig at nasa ilang talampakan lang ang taas mula sa dagat. Ibig sabihin kahit hindi umuulan, may mga araw na lumulubog ang ilang kalsada sa tubig dagat. Isang pangyayaring tinatawag na sunny day flooding. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, mula noong year 1950 ay tumaas na ng humigit kumulang 8 inches ang antas ng dagat sa South Florida. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend, posibleng umabot ito sa over 2 feet pagsapit ng year 2060. Para sa Miami, malaking problema ito. Regular nang binabaha ang mga lugar tulad ng Miami Beach, lalo na tuwing king tides. Kaya naglaan na ang lungsod ng daan-daang milyong dolyar para mag-install ng malalakas na pumps, magtaas ng mga kalsada at mag-upgrade ng mga drainage system. Nakabawas ito ng kaunti sa problema. Pero ayon sa mga eksperto, baka panandalian lang ang solusyon. Kung patuloy ang pag-init ng mundo at pagtaas ng tubig, mauuna pa ring lamunin ng dagat ang mga lugar na ito. Bukod sa pinsala sa mga bahay at kalsada, malaki rin ang banta sa ekonomiya. Nasa Miami ang ilang malalaking daungan, airport at mga tourist hubs. Kaya ang pagbaha rito ay may epekto hindi lang sa Amerika, kundi pati sa pandaigdigang kalakalan. Ngayon pa nga lang tumataas na ang singil ng mga insurance companies. Dahil sa panganib na ito, dahilan para magtanong ang marami. Hanggang kailan magiging affordable ang mamuhay sa lungsod na unti-unting nilalamon ng dagat? Kahit nangunguna ang Miami sa mga proyekto na pang-climate adaptation, malinaw pa rin ang katotohanan. Sa pagitan ng geology, urban development at patuloy na pagtaas ng tubig, ang Miami ay kabilang sa mga pinakananganganib na lungsod sa mundo. Jakarta, Indonesia. Ang Jakarta, kabisera ng Indonesia, ay isa sa pinakamabilis lumubog na lungsod sa buong mundo. Hindi lang dahil sa pagtaas ng dagat, kundi pati sa mismong pagbagsak ng lupa sa ilalim nito. Tinatayang over 10 million na tao ang nakatira rito sa isang mababang lupain na dating swamps, puno ng mga ilog at karugtong ng seashore. Ayon sa National Development Planning Agency ng Indonesia, may mga bahagi ng Jakarta na lumulubog ng 25 centimeters kada taon, halos 10 pulgada. Ang dahilan, sobra-sobrang pagkuha ng groundwater. Dahil kulang ang supply ng malinis na tubig, marami sa mga residente at pabrika ang nagbapump direkta mula sa ilalim ng lupa. Dahil dito, bumabagsak ang lupa habang patuloy namang tumataas ang dagat. Ngayon, mahigit 40% ng kabuuang lungsod ay nasa ilalim na ng sea level. Noong year 2007, higit 70% ng Jakarta ang lumubog sa baha. Mahigit 400,000 na tao ang nawalan ng tahanan. Noong year 2020 naman, malalakas na ulan ang muling nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa, kung saan 66 ang namatay at libo-libo ang lumikas. Isa sa mga pinakamalaking proyekto ng Indonesia ay ang Great Garuda Seawall, isang dambuhalang harang sa dagat na hugis ibon Garuda. Layuning protektahan ng lungsod laban sa pagtaas ng tubig at sabay na lumikha ng bagong lupain para sa mga gusali. Ngunit kahit ganun kalaki ang proyekto, alam ng pamahalaan na baka hindi na sapat ito. Noong year 2019, inanunsyo nila ang plano na ilipat ang kabisera mula Jakarta patungo sa isla ng Borneo. Mananatiling sentro ng ekonomiya ang Jakarta, pero malinaw na ang lungsod ay nasa bingit ng pagkawala. Sa bawat pagtaas ng tubig, sa bawat pagbaha sa mga lansangan, at sa bawat bahay na nilalamon ng tubig, ramdam ng mga taga-Jakarta na unti-unti nang nilulunod ng panahon ng kanilang lungsod. Maldives. Ang Maldives, isang maliit ngunit kahangahangang bansa sa Indian Ocean, ay naging simbolo ng panganib na dulot ng pagtaas ng antas ng dagat. Binubuo ito ng 26 na atol at mahigit 1,000 maliliit na isla kung saan nakatira ang humigit kumulang kalahating milyong tao.
Ngunit narito ang matinding katotohanan. Ang buong bansa ay may karaniwang taas na 1.5 metro o mga 5 feet lang mula sa antas ng dagat. Dahilan kung bakit ito ang pinakamababang bansa sa buong mundo. Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change, maaring tumaas ng halos 1 metro ang antas ng dagat bago matapos ang siglo kung magpapatuloy ang mataas na antas ng carbon emissions. Para sa Maldives, kahit kalahati lang nito ay sapat na para tuluyang lumubog ang malaking bahagi ng bansa. Nararanasan na nila ngayon ang mga epekto ng sea level rise, madalas na pagbaha tuwing high tide, pagguho ng mga dalampasigan at pagkasira ng mga kabahayan at infrastruktura. Marami ng komunidad ang napilitang lumipat sa mas ligtas na isla at maging ang mga resorts na siyang backbone ng kanilang ekonomiya ay gumagastos din ng milyon-milyon para sa coastal protection. Dahil din sa pagtaas ng alat sa lupa, nagkaroon ng kakulangan sa malinis na fresh water. Kaya napilitan silang magtayo ng desalination facilities. Noong year 2009, gumawa ng makasaysayang aksyon ng dating Pangulo na si Mohamed Nasheed. Nagdaos siya ng underwater cabinet meeting upang ipakita sa buong mundo kung gaano kaseryoso ang banta ng lumulubog na bansa. Ngayon nagtatayo na ang gobyerno ng mga seawall at reclaimed islands bilang bahagi ng kanilang adaptation strategy. Isa na rito ang Hulhumali Island, isang artificially raised island na itinayo malapit sa kabisera na kayang tumanggap ng hanggang 250,000 na tao bilang ligtas na tirahan sa hinaharap. Pero napakamahal ng ganitong proyekto at sa isang ekonomiyang umaasa sa turismo at pangingisda, bawat dagdag na taas ng dagat ay direktang banta sa kabuhayan ng mga tao. Habang patuloy na tumataas ang tubig, tumataas din ang panganib ng storm surges mula sa malalakas na bagyo na maaaring tuluyang magpalubog sa mga isla. Ang Maldives sa ngayon ay nananatiling isang paalala sa buong mundo na kung hindi kikilos laban sa climate change, maaari itong maging unang modernong bansa na mabubura sa mapa dahil sa pagtaas ng dagat. New Orleans, Louisiana. Ang New Orleans sa Amerika ay isang lungsod na literal na nabubuhay sa tabi ng tubig at sa parehong panahon nakikipaglaban dito. Matatagpuan ito sa tabi ng Mississippi River na papalibutan ng Lake Pontchartrain at ng Gulf of Mexico. Malaking bahagi ng lungsod ay nasa ilalim mismo ng sea level, kaya't bawat pagtaas ng tubig dagat o malakas na ulan ay maaaring magdulot ng dilubyo. Ang pinakamatinding trahedya ay nangyari noong year 2005 nang tumama ang Hurricane Katrina. Nasira ang mga levees at flood walls, dahilan para lumubog ang halos 80% ng buong New Orleans. Mahigit 1,800 katao ang namatay at daan-daang libo ang nawalan ng tahanan. Pagkatapos ng trahedya, gumastos ang gobyerno ng tens of billions of dollars para magpatibay ng mga levees, pumping systems at flood walls sa ilalim ng programang Hurricane and Storm Damage Risk Reduction System ng US Army Corps of Engineers. Pero ayon sa NOAA, mas mabilis ang pagtaas ng tubig sa Gulf Coast kumpara sa global average. Kasabay nito, patuloy din ang paglubog ng lupa sa paligid ng lungsod. Pinangangambahan ng mga eksperto na pagsapit ng year 2050, tataas pa ng higit 1.5 talampakan ng relative sea level sa lugar. Ang problema, mismong lupang kinatatayuan ng lungsod ay malambot at patuloy na lumulubog. Ang buong New Orleans ay umaasa sa komplikadong sistema ng levees at pumps upang manatiling tuyo kapag bumuhos ang malalakas na ulan, na mas madalas na ngayon dahil sa climate change. Hindi na nakakayanan ng mga pump, kaya madalas ang flash flooding. May mga ginagawa na ring soft defenses ang mga lokal na opisyal tulad ng wetland restoration, kung saan muling binubuo ang mga natural swamps na dating nagsisilbing panangga laban sa storm surges. Ngunit mabilis itong nawawala dahil sa erosion at human activity. Sa huli, malinaw na para sa New Orleans, ang tubig ay parehong kaaway at pagkakakilanlan. Maaring magpatuloy silang lumaban gamit ang teknolohiya at innovation. Pero kailangang tanggapin ng lungsod na ang tubig ay bahagi na ng kanilang kapalaran. Venice, Italy. Kaunting lungsod lang sa mundo ang kasing iconic at kasabay nito kasing delikado tulad ng Venice, Italy. Isang lungsod na literal na itinayo sa ibabaw ng tubig sa hanay ng mga isla at lago ng Adriatic Sea. Popular ito sa mga kanal, makasaysayang arkitektura at kakaibang kulturang parang nagmumula sa ibang panahon. Pero ngayon ang kagandahan ng Venice ay may kasamang panganib. Unti-unti na itong nilalamon ng dagat. Matagal ng bahagi ng buhay ng mga taga-Venice ang pagbaha.
Pero ang phenomenon na tinatawag na aqua alta o ang biglaang pagtaas ng tubig tuwing high tide ay lumalala taon-taon. Noong November 2019, naranasan ng lungsod ang ikalawang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan nito. Umabot sa mahigit 6 feet ang tubig at mismong St. Mark's Basilica na may daang taong kasaysayan ay matinding nasira. Ang problema ng Venice ay doble, tumataas ang tubig dagat habang lumulubog naman ang mismong lupa. Ayon sa National Research Council ng Italy, maaring tumaas ng hanggang 1 metro ang sea level sa Venice pagsapit ng year 2100. Isang senaryong maaring magdulot ng tuluyang pagkalubog ng malaking bahagi ng lungsod. Kaya bilang tugon, inumpisahan ng gobyerno ang MOST project, isang massive flood defense system na may 78 na malalaking gates na kayang isara tuwing sobrang taas ng tide. Matagal itong naantala dahil sa gastos at komplikasyon, pero noong year 2020, tuluyan na itong naging operational at napatunayan ng epektibo. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi sapat ang panandaliang solusyon. Ang Venice ngayon ay nagsisilbing warning sa buong mundo na kahit ang mga pinakabantog na lungsod hindi ligtas sa epekto ng climate change. Ang MOST project ay nakapagbigay lamang ng kaunting oras. Pero kung walang mas malawakang global action, ang future ng Venice ay mananatiling nakalutang sa pagitan ng kasaysayan at pagkalunod. Alexandria, Egypt. Ang Alexandria, pangalawang pinakamalaking lungsod ng Egypt, ay isa ring bantog na lungsod sa gilid ng dagat at isa sa mga malapit ng lamunin ng pagtaas ng tubig. Itinatag mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas ni Alexander the Great at naging sentro ng kultura, kalakalan at karunungan ng sinaunang mundo. Ngayon ang parehong karagatang minsang nagbigay buhay dito ang nagdadala ng panganib. Ayon sa isang pag-aaral na pinablish sa Nature Communications noong year 2019, hanggang 5 milyong Egyptian ang maaaring manirahan sa mga lugar na mababaha taon-taon pagsapit ng year 2050 at nasa sentro ng panganib ang Alexandria. Noong year 2015, tumama ang malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha sa buong lungsod matapos mapuno ang luma at mahina ng drainage system. Libo-libo ang naapektuhan at maraming bahay ang nasira. Simula noon, madalas nang binabayo ng storm surges mula sa Mediterranean Sea na patuloy na nagpapaguho sa mga seashore at seawalls ng lungsod. Pero higit pa sa kabuhayan at infrastruktura, ang mismong kultura at kasaysayan ng Alexandria ang nasa peligro. Dito matatagpuan ang mga remains ng Pharos Lighthouse, isa sa 7 kababalaghan ng sinaunang mundo, at ang Biblioteka Alexandrina, isang modernong gusali na itinayo bilang pagpupugay sa kilalang sinaunang library. Bukod dito, ang ekonomiya ng bansa ay lubos ding nakasalalay sa lungsod. Dito dumaraan ang malaking bahagi ng import at export trade ng Egypt, lalo na sa butil at produktong agrikultural. Ngunit ngayon pati ang fisheries ay naapektuhan ng saltwater intrusion at pagbabago sa ecosystem dahil sa climate change. Ang nangyayari sa Alexandria ay larawan ng problema ng maraming lungsod sa mga umuunlad na bansa. Mabilis ang urbanisasyon, kulang sa modernong infrastruktura at direktang tinatamaan ng climate-driven disasters. Kung walang malawakang hakbang at modernong adaptasyon, ang pagtaas ng dagat at paglubog ng lupa ay maaring tuluyang magbura sa mga lugar na minsan ay pusod ng kabihasnan. Dhaka, Bangladesh. Ang Dhaka na kabisera ng Bangladesh ay tahanan ng mahigit 20 milyon na tao, isa sa mga pinakamataong lungsod sa buong mundo. Kahit hindi ito direktang nasa seashore, nakapwesto naman ito sa loob ng Ganges-Brahmaputra Delta, isang low-lying area na itinuturing na isa sa pinakadelikado sa buong planeta pagdating sa pagtaas ng tubig dagat. Habang patuloy na tumataas ang tubig, hindi lang Dhaka ang nanganganib, kundi pati ang milyon-milyong Bangladeshi sa mga coastal area na maaaring mapilitang mag-evacuate kapag tuluyang lumubog ang kanilang mga tahanan. Ayon sa World Bank, kung tumaas ng kahit 1 metro ang antas ng dagat, maaaring malubog ang 17% ng buong bansa at milyon-milyon ang mapaalis sa kanilang mga tirahan. At karamihan sa kanila dito sa Dhaka tatakbo. Pero ang Dhaka mismo ay hirap na sa baha. Tuwing monsoon season, bumubuhos ang ulan ng walang tigil at mabilis ma-overflow ang mga ilog at kanal. Noong year 2017, naganap ang isa sa pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng Bangladesh. Milyon-milyon ang naapektuhan at malaking bahagi ng Dhaka ang nalubog at naparalisa.
Marami sa mga residente ay nakatira sa mga informal na komunidad sa tabing ilog o flood-prone zones kung saan wala halos proteksyon laban sa biglaang pagtaas ng tubig at tuwing bumabaha, sila ang pinakamalalang tinatamaan. Nawawasak ang mga bahay, nawawala ang kabuhayan at kumakalat ang mga sakit tulad ng kolera at diarrhea, nagiging sanhi ng krisis sa kalusugan. Ayon sa United Nations, maaring maranasan ng Bangladesh ang pinakamalaking climate migration crisis sa 21st century at ang Dhaka ang magiging sentro nito. Kapag binaha ang mga pabrika, kalsada at transport network, maaapektuhan hindi lang ang lungsod kundi pati ang ekonomiya ng bansa. Ang istorya ng Dhaka ay hindi lang tungkol sa tumataas na dagat. Ito ay tungkol sa chain reaction na dulot ng climate change, pagkawala ng lupa, paglipat ng mga tao, sobrang sikip na lungsod, nasasagad na infrastruktura at patuloy na lumalaking panganib sa mismong kabisera. Para sa Bangladesh, lalo na sa Dhaka, ang pag-angkop sa pagbabagong ito ay hindi usapin ng hinaharap kundi isang laban na kailangang harapin ngayon na. Shanghai, China. Ang Shanghai ang pinakamalaking lungsod sa China at isa sa mga sentro ng pananalapi sa Asia ay kabilang din sa mga pinakananganganib na megacity sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Yangtze River Delta at karamihan ng lungsod ay ilang metro lang ang taas mula sa dagat. Dahil may mahigit 25 milyon na residente, napakalaki ng nakataya dito. Sa nakalipas na isang siglo, lumubog na ang Shanghai ng ilang metro dahil sa labis na pagkuha ng groundwater. Bagaman may mga regulasyong ipinatupad para mapabagal ito, ang dating paglubog ng lupa ay nag-iwan ng malaking epekto. Ginawa nitong mas madaling bahain ng lungsod habang patuloy na tumataas ang antas ng dagat. Tuwing rainy season at panahon ng typhoon, madalas nang maapektuhan ang Shanghai ng malalakas na ulan at storm surges. Noong 1997, binaha ito ng husto ng Typhoon Winnie at noong 2013, isa pang bagyo ang lumubog sa ilang distrito, nagpapaalis sa libo-libo at nagdulot ng bilyong dolyar na pinsala. Matindi ang ginagawang depensa ng lungsod laban sa baha. May mga seawall at levee na umaabot ng daan-daang kilometro kasabay ng mga pumping station, floodgate at drainage system para kontrolin ang tubig tuwing malalakas ang ulan. Ngunit ayon sa mga eksperto, kung bumilis pa ang pagtaas ng dagat, posibleng hindi na sapat ang mga depensang ito. Hindi lang mga tirahan ang nasa panganib dito. Ang Shanghai ay tahanan ng pinakaabala na container port sa buong mundo at dito rin matatagpuan ang Shanghai Stock Exchange at maraming malalaking bangko. Kapag nagkaroon ng malawakang pagbaha, maaaring madelay ang pandaigdigang kalakalan at ekonomiya. Sa ngayon nakakatulong pa ang mga flood defense, pero habang tumataas ang dagat at patuloy lumulubog ang lupa, ang kinabukasan ng Shanghai ay nakadepende sa tuloy-tuloy na pamumuhunan at modernisasyon upang manatiling matatag laban sa mga pagbabagong dulot ng klima. Manila, Philippines. Ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, ay tahanan ng mahigit 13 milyon na tao sa buong Metro Manila area. At ngayon itinuturing ito bilang isa sa mga pinakananganganib na megacity sa buong mundo pagdating sa pagtaas ng antas ng dagat. Ayon sa mga pag-aaral, lumulubog ang ilang bahagi ng Maynila ng halos 10 centimeters bawat taon. Karamihan ay dahil sa labis na pagkuha ng groundwater at bigat ng mga gusaling walang tamang plano sa konstruksyon. Kapag pinagsama ang pagtaas ng dagat at ang pagguho ng lupa, lumalawak ang mga lugar na madaling bahain at maaaring tuluyang malubog sa mga darating na dekada. Ayon sa isang pag-aaral na pinablish sa Nature Communications noong 2019, malalaking bahagi ng Metro Manila ay maaaring mapailalim na sa taunang floodline pagsapit ng 2050 at taon-taon pinapatunayan ito ng mga bagyo. Noong 2009, nagdala si Typhoon Ondoy ng record-breaking na ulan na nagpalubog sa 80% ng lungsod. Daan-daan ang namatay at halos kalahating milyong tao ang napilitang mag-evacuate. Habang noong 2013, bagaman mas tinamaan ang Visayas, ipinakita ni Typhoon Yolanda kung gaano kalakas ang pwedeng dalhin ng storm surge sa bansa. Isa pang problema ay ang mabilis na urbanisasyon. Maraming informal settlements ang nakatayo sa gilid ng mga ilog at estero na halos walang proteksyon laban sa baha. Sa mga ganitong lugar, bawat pagtaas ng tubig ay nagdudulot ng kawalan ng tirahan, kabuhayan at pag-asa. Bilang tugon, naglunsad ang pamahalaan ng ilang malalaking flood control projects. Isa na rito ang Metro Manila Flood Management Project na sinuportahan ng World Bank na layong i-modernize ang mga pumping station at pagandahin ang drainage system.
May mga seawall at embankment na rin sa paligid ng Manila Bay na patuloy na pinatitibay. Ngunit warning ng mga eksperto, hindi sapat ang bilis ng mga hakbang kumpara sa bilis ng pagtaas ng panganib. Sa totoo lang, para sa mga taga Maynila, hindi ito usapin ng hinaharap, kundi ng kasalukuyan. Taon-taon lumalala ang pagbaha at kasabay nito ang takot na balang araw ay tuluyang mawala sa map ang ilang bahagi ng lungsod. Ipinapakita ng kwento ng Maynila kung paano nagsasanib ang mga gawa ng tao, tulad ng overdevelopment at groundwater extraction at mga puwersa ng kalikasan gaya ng pagtaas ng dagat. Kung walang malawakang hakbang at pangmatagalang solusyon, maaaring humantong ito sa malawakang evacuation, pagkasira ng ekonomiya at pagkawala ng tirahan para sa milyon-milyong Pilipino. Lagos, Nigeria. Ang Lagos ang pinakamalaking lungsod ng Nigeria at isa sa mga pinakamabilis lumago sa buong mundo ay kabilang din sa mga pinakananganganib na lungsod pagdating sa pagtaas ng antas ng dagat. Dito nagsasama-sama ang mga panganib na pangkalikasan, panlipunan at pang-ekonomiya. Kaya madalas itong banggitin sa mga talakayan tungkol sa climate change. Matatagpuan ng Lagos sa Gulf of Guinea at malaking bahagi ng lungsod ay itinayo sa reclaimed land, mga isla at paligid ng mga lagoon. Ayon sa mga pag-aaral ng Nigeria Meteorological Agency at ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, ang antas ng dagat sa West Africa ay tumataas mas mabilis kaysa sa global average. Kahit ang pagtaas lamang ng kalahating metro pagsapit ng year 2100 ay pwedeng magpa-evacuate ng milyon-milyong tao sa lungsod. Hindi na ito teorya, matagal na itong nararanasan ng mga taga-Lagos. Noong 2012, malawakang pagbaha ang tumama sa buong Nigeria. Mahigit 300 tao ang namatay at milyon-milyon ang nawala ng tirahan, kasama na ang Lagos bilang isa sa mga pinakatinamaan. Muling naulit ito noong 2022, nang muling lumubog ang mga komunidad dahil sa matinding ulan. Dagdag pa rito, coastal erosion o pagguho ng dalampasigan ang isa pang problema. Dating bantog na Bar Beach, na isa sa mga paboritong pasyalan, ay halos naglaho na sa ilalim ng tumataas na alon. Upang labanan ito, sinimulan ng Eco-Atlantic Project, isang bagong lungsod na itinayo sa reclaimed land malapit sa seashore ng Lagos. Layunin nitong maging modernong sentro ng negosyo at proteksyon laban sa baha. Ngunit kahit maganda ang ideya, marami ring nagsasabing ang ganitong mga proyekto ay maaring makapinsala sa likas na daloy ng tubig at magpalala ng sitwasyon sa mga mahihirap na komunidad. Hindi biro ang nakataya rito. Ang Lagos ay sentro ng ekonomiya ng Nigeria. Dito matatagpuan ang mga pangunahing bangko, industriya at daungan na humahawak ng malaking bahagi ng import at export ng bansa. Kapag bumaha at huminto ang operasyon ng mga ito, maaaring maapektuhan hindi lang ang lokal na ekonomiya kundi pati ang rehiyon. Ngunit higit sa lahat, tao ang tunay na biktima. Milyon-milyong mamamayan ang nakatira sa mga informal settlements na halos walang proteksyon laban sa pagbaha. Para sa kanila, ang pagtaas ng dagat ay hindi isyong pang-agham lang, kundi pang-araw-araw na laban. Ayon sa mga international organizations, isa ang Lagos sa mga priority na lugar para sa climate adaptation funding. Ngunit warning ng mga eksperto, kung walang malawakang pamumuhunan at maayos na urban planning, maaring maunahan ng panganib ang kakayahan ng lungsod na makibagay. Sa huli, ang kinabukasan ng Lagos ay hindi lang nakasalalay sa teknolohiya o flood barriers, kundi sa pagbabawas ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap at sa matalinong pamamahala ng patuloy na paglago ng lungsod. The Sundarbans, India and Bangladesh. Magkasama ang Kolkata at ang Sundarbans sa isa sa mga pinakananganganib na rehiyon sa buong mundo pagdating sa pagtaas ng tubig dagat. Matatagpuan ang lugar na ito sa isang malawak na delta, ang pinakamalaki sa buong mundo, na sumasaklaw ng mahigit 100,000 square kilometers. Dito nakasalalay ang kabuhayan ng 10-10 milyong tao at isa rin itong natatanging yaman ng kalikasan. Ngunit ang lowland na ito ay mababa, plain at madaling bahain. Ang buong rehiyon ay binubuo ng pinaghalong freshwater mula sa mga ilog at alat mula sa Bay of Bengal. Ang bahaging kilala bilang Sundarbans na sakop ng southern Bangladesh at West Bengal sa India ay isa sa mga pinaka-vulnerable na lugar sa planeta. Ang Sundarbans ang tahanan ng pinakamalawak na mangrove forest sa buong mundo na sumasaklaw ng humigit kumulang 10,000 square kilometers. 60% nito ay nasa Bangladesh at 40% naman ay nasa India. Ang balanse ng alat at tabang na tubig ang bumubuhay sa ecosystem na ito.
Ngunit sa pagtaas ng dagat, tumataas din ang alat na umaabot na ngayon sa mga farm at komunidad. Ito ang sumisira sa mga pananim, nagpapahirap sa pangingisda at unti-unting nagwawasak sa kabuhayan ng mga nakatira rito. Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, ang Bay of Bengal ay tumataas ng mas mabilis kaysa sa global average. Kahit 50 sentimetro lang ang itaas ng dagat, maaari nang mapaalis ang milyon-milyong tao. Sa mga low-lying islands rito, kahit maliit na pagtaas ay sapat na upang maging hindi na matirhan ng mga lupain. Ilan sa mga isla ay tuluyan ng naglaho. Ang Goramara Island sa West Bengal ay nawala ang 2/3 ng lupain nito mula pa noong 1970s. Ang Low Chara Island na tinitirhan noon ng mahigit 10,000 tao ay lubos nang nalunod sa ilalim ng dagat noong late 1980s. Ang mga residente ay inilipat sa Sagar Island, ngunit pati iyon ay ngayon ay dumaranas ng matinding pagguho at pagbaha. Noong 2009 tinamaan ng Cyclone Ayla ang rehiyon na nagwasak ng mga dike at nagpa-evacuate ng mahigit 1,000,000 tao. Pagkaraan noong May 2020, dumating ang Cyclone Ampan, isa sa pinakamalalakas na bagyong tumama sa lugar sa loob ng ilang dekada. Nilamon ng hangin at alon ng mga bahay, nasira ang mga bridge at kahit sa Kolkata nagdulot ito ng matinding pinsala, mga punong bumagsak, kuryenteng naputol at mga komunidad na muling lumubog sa baha. Ang mga magsasaka at mangingisda ang pinakaapektado. Ang alat na tubig ay sumisira sa mga palayan at freshwater ponds na ginagamit sa aquaculture. Kasabay nito, ang storm surges ay nagwawasak ng mga lambat, bangka at mga infrastruktura. Kapag nawala ang lupa at kabuhayan, maraming pamilya ang napipilitang lumipat sa mga lungsod tulad ng Kolkata, na ngayoy puno na ng migrante mula sa mga nalulunod na lugar. Subalit kahit may mga adaptation efforts, napakalaki ng hamon. Sa Sundarbans, paulit-ulit na nire-repair ang mga embankment na panangga sa tubig, ngunit palaging sinisira ng mga bagyo at tidal surges. Dahil dito, sinasabi ng ilang siyentipiko na ang hard defenses lang ay hindi sapat. Kailangan ng managed retreat o planadong pag-alis mula sa mga lugar na sobrang delikado. May ilan namang naniniwalang ang solusyon ay pagbabalik ng mangroves na natural na depensa laban sa waves at bagyo. Sa ngayon patuloy ang pagtatanim ng milyon-milyong bagong punla ng mangroves sa tulong ng mga gobyerno at NGO. Ngunit sa bilis ng pagkawala ng kagubatan, madalas ay mas mabilis pa rin ang pagkawala kaysa sa napapalitan. Ang Sundarbans ay isang paalala na kapag ang dagat ay patuloy na umaakyat, hindi lang lupa ang nawawala, kundi pati ang kabuhayan, tahanan at kultura ng mga tao na libo-libong taon nang nakatira rito.